Sa umpisa pa lang ng maikling pelikula, ipinapakilala si Gosia, isang dalagang fresh na fresh. Nakatira sa isang baryong hindi mo alam kung nasa mapa pa ba o tinamad lang ang Google Maps hanapin. Tahimik ang lugar, puro kalikasan, baka, at kung minsan, chismis mula sa mga ibon. Si Gosia, abay parang endorser ng gatas. Maputi, makinis at mukhang mabango kahit bagong gising. Pero kahit ganyan siya, wala pa siyang masyadong alam sa mga life lessons ng adulthood. Wala rin siyang BFF o tropa, kaya ang kausap niya araw-araw ay baka. Literal na baka, hindi rin siya familiar sa mga bagay-bagay na, ika nga, nagbibigay ng kaligayahan sa sarili. Ang alam lang niya, maligo sa ilog, magdala ng baka sa gubat, at tumitig sa kalangitan habang iniisip kung bakit ang langgam laging may baon. Pag-uwi sa bahay, pinakita rin ang kanyang nanay na siyang partner niya sa buhay. Sila lang dalawa sa bahay kaya kapag nag-aaway sila, walang referee. Kinabukasan, bumalik na naman si Gosia sa gubat kasama ang mga baka, parang daily field trip na. Umupo siya sa damuhan, tapos naglaro-laro gamit ang mga bulaklak, kunwari flower facials pa, pero libre. Habang ginagawa niya yon, napansin niya sa malayo ang isang lalaki na may easel at brush, nagpipinta sa gitna ng gubat. Ang reaksyon ni Gosia? Siyempre, hala. May taong di ko kilala sa teritoryo ng baka. Nilapitan niya ito, curious kung ano ang ginagawa ng stranger na ito sa forest studio. Kinausap siya ng lalaki at inalok pang maupo. Pinakita nito ang mga paintings niya at boom! Laking gulat ni Gosia nang makita ang mga drawings. Lahat may kamukha niyang babae. Napatulala siya parang nakakita ng yearbook na di niya alam na ginawa. Nang na-realize niya na parang siya nga ang subject ng mga obra, nahilo siya sa gulat. Ayun, biglang blackout. Nagising siya habang inaalok ng tubig ni Kuya Pintor. Parang eksena sa teleserye na may soft lighting. Dito ka ba nakatira? Tanong ni Kuya. Oo, sagot ni Gosia habang kinukumbinsi ang sarili na hindi siya nananaginip. Nagkwentuhan sila ng matagal, parang speed dating pero sa gubat. Tinanong ni Gosia kung saan nakatira ang lalaki. Sagot niya, wala akong permanenteng bahay. Basta kung saan komportable, doon ako tumitira. Drawing here, sleeping there, buhay artista. Habang nagsasalita si Kuya, unti-unti siyang lumalapit kay Gosia. Medyo naging touchy-touchy na si Kuya, tipong feeling close agad. Si Gosia naman, medyo kinilig. Pero na-awkward din. Kaya ayon, tumakbo palayo parang contestant sa The Amazing Race, Barrio Edition. Nakapag-uwi naman siya. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isipan ang eksenang iyon sa gubat. Parang may cliffhanger ang araw niya. Hindi mawala sa isip ni Gosia si Kuya Pintor. Para siyang na-LSS sa mukha nito at ang wish niya lang ay sana magpakita ulit si Kuya at magkwentuhan sila ulit ng tungkol sa kalikasan, art at kung anong shampoo ang gamit niya. Kinaumagahan bumalik si Gosia sa parehong lugar. Napalingon siya at nakita si Kuya nakaupo sa likod ng mga palumpong. Busy na naman sa pagpinta. Mukhang galing pa sa art mode. TV. Nakita-kita. Mukhang may hinahanap ka kaya kita tinawag, sabi ni Kuya habang ipinapakita ang isang bagong likhang sining. Masaya naman si Gosia. Tuwang-tuwa parang nakakita ng painting na viral sa Instagram. Bakit parang ako lagi ang pinipinta mo? Tanong niya. Kasi maganda ka. Yung mukha mo, yung ngiti mo, pati yung kilos ng kamay mo, lahat parang galing sa fairy tale, sagot ni Kuya. Medyo poetic pa. Nagpakita si Kuya ng isang larawan, isang mas artistic na drawing ni Gosia na parang kuha sa imahinasyon. Natuwa siya. Parang may laging nakatingin sa akin sa gubat na to. Ikaw ba yon? Tanong ni Gosia, kalahating takot, kalahating kilig. Sagot ni Kuya, sabay kindat, char. Maya-maya, inaya siya ni Kuya na magsuot ng isang kakaibang costume. Parang gawa sa balat ng hayop. Siguro para sa isang live painting o forest cosplay. Game naman si Gosia, kasi art is life. Nagtawanan sila habang nagpo-pose at nagpipinta, parang candid moment sa isang indie film. Masaya si Gosia. Parang biglang may kulay ang mundo niya. Ang dating gabi-gabing kaba na palitan ng excitement. At sa wakas, natuto siyang i-enjoy ang kasalukuyan. Walang pag-aalala, walang duda. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng ina ni Gosia ang pagbabago sa asal ng kanyang anak.
Sa kabilang banda, si Gosia ay unti-unting nahuhulog ang loob sa lalaki sa gubat. Araw-araw silang nagkikita at sa bawat pagkakataon ay mas lalo siyang naaakit sa katalinuhan at kabaitan nito. Hindi lang ito isang pintor para sa kanya, parang guru na rin ito ng buhay. Tinuruan siya kung paano makitungo sa iba, paano magsalita ng maayos, kumilos ng may kumpiyansa, at kahit ang simpleng bagay tulad ng tamang pag-upo o paghawak ng kubyertos ay kanyang natutunan. Isang araw binigyan siya ng lalaki ng mga bagong damit. Magaganda. Tuwang-tuwa si Gosia para siyang nanalo sa isang wardrobe makeover contest sa TV. Sa ilalim ng isang malaking puno, habang sila'y nagpapahinga, binigyan siya ng lalaki ng isang aklat. Ayon dito, marami raw siyang matututuhan dito tungkol sa sarili, sa mundo at sa mga damdaming maaaring maranasan habang siya'y lumalaki. Hindi kailangan ng maraming paliwanag, ang aklat ay puno ng mga larawan na kayang magsalita para sa sarili. Bagamat hindi pa bihasa si Gosia sa pagbabasa, inuwi niya ang libro, sabik na silipin ang laman. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbubuklat, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Mabilis niyang itinago ang aklat, pero hindi nakalusot ang kanyang kilos sa mapanuring mata ng kanyang ina. Agad na napansin ng ina na may tinatago ang anak. Nang tanungin niya ito, nagkunwaring wala lang si Gosia at sinabing nahanap lang niya ito sa gubat. Ngunit ramdam ng ina na hindi iyon ang totoo. Sinabi nito na alam niyang laging may kasamang lalaki si Gosia sa kagubatan. Pinagsabihan siya ng mabuti na kung may ginagawa siyang hindi tama, hindi niya ito palalagpasin. Binalaan pa siyang huwag na huwag siyang magdadala ng kahihiyan sa kanilang tahanan. Hindi na lang nagsalita si Gosia. Bagamat nasasaktan siya sa mga sinabi ng ina, pinili niyang huwag makipagtalo. Nang sumapit ang linggo, inaya ng ina si Gosia na sumama sa simbahan. Sa loob ng kumpisalan, nagbukas siya ng kanyang damdamin. Inamin niya na naguguluhan siya sa mga pagbabago sa kanyang sarili at sa mga damdaming hindi pa niya ganap na nauunawaan. Hindi niya lubos maipaliwanag ang lahat, pero ang sigurado siya, may bahagi sa kanya nagising, mulat at naghahanap ng kasagutan. Sa labas ng kumpisalan, kinausap ng ama ang ina ni Gosia. Sinabi niya na si Gosia ay bata pa at nasa yugto ng pagbabagong emosyonal at mental. Natural lamang sa kanyang edad na makaramdam ng mga pagkalito, pangarap, at pagnanasa sa kasagutan. Iminungkahi niya na ipasuri si Gosia sa doktor upang matiyak na ang kanyang mga iniisip ay hindi bunga ng anumang mas malalim na pangyayari. Dinala siya ng kanyang ina sa klinika. Matapos ang simpleng pagsusuri, sinabi ng doktor na walang dapat ipag-alala. Ligtas si Gosia at walang nangyaring masama. Sa katunayan, wala pa siyang malapit na ugnayan sa sinuman. Nagulat ang kanyang ina, ngunit higit sa lahat, napatunayan nito na ang lahat ng bumabagabag kay Gosia ay nanggaling lamang sa kanyang isipan. Ngunit anong klaseng katotohanan ba talaga ang bumabalot sa dalaga? Kinagabihan, habang mahimbing siyang natutulog, sa panaginip ay muling dumating ang lalaking matagal na niyang nakakasama sa kanyang mga pag-iisa sa gubat. Hinagkan siya nito sa noo at sa kanyang panaginip ay sinabi niyang, "Gusto kong manatili ka sa piling ko." Ngumiti ang lalaki at tumugon, "Narito lang ako, hindi kita iiwan." Ngunit pagmulat niya kinabukasan, wala na ito. Sa katotohanan, ang lalaking ito ay hindi kailanman totoo. Ang lahat ng nakita natin, ang kanilang pag-uusap, ang mga painting, ang mga paglalakad sa gubat, lahat ng ito ay bunga ng imahinasyon ni Gosia. Isa itong paraan ng kanyang damdamin at isipan upang tuklasin ang sarili. Nagsimula ring sumibol ang kanyang pagkamalikhain, ang kanyang mga tanong sa buhay, at ang kanyang pagnanais na maunawaan ang sarili. Sa kanyang pag-iisa, lumikha siya ng isang mundo. Isang kathang-isip na nagsilbing salamin ng kanyang paglalakbay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi nyo naintindihan ang ending, huwag kayong mag-alala. Ni ako rin, nalito. Hanggang sa muli, at sana next time may popcorn na kayo. Libre nyo na.